maulan na araw mga sir sa inyo. At ito, meron tayo isang ito troubleshoot na Honda Click. At si sir ang nag-DIY nitong motor na to. Ang ginawa niya ay in-overhaul niya. Nagpalit ng sigunyal ata sa kablak. Ngayon, after niyang magawa ay ayun, ayaw na mag-start. Kaya dinala sa atin itong motor na to dito para double check kung ano yung naging problema. Ngayon ay umpisa muna natin mag unang check up. Tingnan natin kung ano yung naging problema na ito. Kaso lobat yung battery, siguro sa kakapa-start ng start. Ayun o. Laki ng kilometer o. Okay, charge mo natin yung battery. Tingnan natin kung ano yung naging problema na ito. Bakit ayaw mag-start? Tapos tanggalin mo nga ito. So itong kuwan. Tingnan natin kung ano yung nangyari sa akin. Pero check up muna natin bago tayo pumunta dun sa ibang problema. Ito, maulan na naman. Ayan o. Lakas ng ulan. Kagabi pa. Kaya basta dito sa atin kasi minsan pumapasok yung tubig dito sa loob. Okay. Yan, pati block. Malinis yung engine bay. Simula nung ginawa niya, ayaw na mag-start. Kaya check natin kung may mali ba sa kanyang pag-DIY para may correct natin. Kasi alam niyo naman din kasi, kaya din naman sila nag-DIY. Gawa kasi ng medyo, siyempre, nagtitipid sa budget. Yan, tingnan natin kung umiikot naman. Tumutukod. Naku, baloktot yung valve rin yan. Baka hindi niya siguro nakuha yung timing. Pinaikot mo yung crankshaft ng paabante, mayroong parang tumatama. Matigas. Hindi mo paikot na. Mali yung timing nito mga sir. Okay, check natin kung saan siya nagkamali. Sana hindi bumaloktot yung valvula. Kasi pag mali ang timing mo, kung isang ipin lang, medyo hindi naman siya babaloktot kaso hard starting. Pero kapag sobra yung adjust or advance, pag sobra-sobra, tutukod na. Magsasalubong yung yung piston saka yung valvula. Doon nagkakaroon siya ng parang mag-uumpugan. Siyempre, unang-unang babaloktot dyan, si valvula. Doon, hindi na siya mag-i-start. Ngayon, pag malaki na yung baloktot ng valvula mo, hindi talaga andar. Pag pinaikot mo siya, parang babangga lang yung piston doon sa pagkabaloktot ng valvula. Pero di ko pa rin masabi, kailangan natin pa rin ma-check. Kaya susubukan natin tanggalin yung magnet, yung radiator sa kubot dito. Tingnan natin kung saan siya nagkamali. Para susunod na siya magkakalas uli, alam niya na. Ayan, halatado na hindi pa talaga umandar ito simula nung ginawa. Kasi yung ibabaw niya, wala pang kalangis-langis. Wala pang langis. Kaya nung inoburol niya to, hindi niya pa talaga totally napapaandar. Yan po naman. Stack up. Ibig sabihin, itatap overhaul natin to. Tatanggalin natin yung head. Maaaring bumuloktot na yung valvula nito mga sir. Kaya tatanggalin natin yung head. Check natin.
Sana ay hindi pa sira yung gasket para hindi siya mapagastos ulit sa panibagong gasket. Sige, tanggalin natin yung ano, yung kanyang head saka block. Tingnan natin. Tanggal na yung tambucho, cover, tapos ito, iangat na natin yung head. Para at least makita ni customer si sir kung saan siya nagkamali. I-kuan mo yung ano, relax mo yung cams. Para makita natin kung saan siya nagkamali, kung bakit ayaw mag-start nung pagkatapos siyang gawin. Ayan o. May marking siya ng pagkatama sa piston. Dahilan niya ng ano, ayaw mag-start. Tapos bumabangga-bangga na lang yung ano, yung piston. At malamang sa malamang ay mali yung top dead nito. Huwag mo tanggalin yung block. Hindi, tanggalin mo na para makita mo pa rin yung ano. Baka mali din yung pagkaka-arrangement ng ano, ng ring. Sayang naman. Mamaya ay umusok bigla. Ayan. Tanggalin na natin yung ano, yung kanyang block para ma-check natin kung nailagay niya ba ng tama yung piston pin lock. Tapos ma-check natin yung arrangement ng kanyang ano, ng piston ring. Kasi nabuksan naman natin. Kaya check na lang din natin para sure ball. Kaya hindi niya tumapandar dahil nga mali yung timing. Kaya number 1 yung pagka-top dead mga sir. TDC, top dead center. Pag mali ka ng top dead center, hindi mo talaga mapapandar yun mga sir. Tapos masama pa. Maaari pang bumaloktot yung valvula mo, syempre gagasas ka. Pero i-check mo yung valve, ano niya, kung tama yung rocker arm. Tapos buhusan mo ng gasolina kung may maglilik. Yan, tingnan natin. Ayan na, mali yung arrangement ng piston ring. Yan, mali yan. Hindi dapat yan magkalapit. So, dapat hindi yan nakatutok dito. Kaso nakatutok yan. Kaya ipapaikis natin yan. I-arrangement natin. Kaya tinanggal lang natin yung head niya para at least ma-double check natin. Para hindi naman kawawa si customer. Bukasan natin ng gasolina intake. Ayan o, umiiyak. Yung sa kabila nagsalubong, mali yung timing. Pero check natin kung baloktot ba yan o hindi. Okay, sa intake lang may tagas. Kaya yun ang check natin, regrinding compound natin kung makawa pa sa regrinding compound or baloktot ba yan. Makikita naman natin yan. Okay, nilagay na natin yung block. Na-i-arrange na rin natin yung kanyang piston ring. Hindi ko na sa inyo pinakita yung pag-arrangement ng piston ring. Pero ang gagawin nyo doon, hindi dapat magkatapat or magkatabi yung bawat gap ng piston ring. Napaka-importante kasi magkalayo. Dahil sa katagalan, ay bagyang umiikot-ikot ng paunti-unti hanggang sa katagalan yung kanyang ring. Kung mas malapit, saglit mo lang magagamit, umuusok na kagad, mahugol ka. Bakit ka baka bago yung motor mo, ay yung block pisa mo, umuusok na. Sa timing naman, bago na rin sa inyo sasabihin kung paano ako magta-timing. Dahil marami na rin ako naging video nito kung paano ako nagta-timing. Yan. Balikan nyo na lang yun, yung mga naging previous ko. Kung paano timing. Mauuna lagi ang magneto ha. Tapos sa dito naman ay laging gitna ng stud yung ating timing. Susunod natin gagawin yung kanyang head naman. Okay, babalik natin yung head mga sir kasi na-check naman natin yung kanyang valvula ay goods naman. Nire-grinding compound na lang natin para mas lalong lumapat. At ito na, ikakabit na lang para matestingan natin at mapadar natin. Sige, kabitan muna natin lahat mga sir. Tapos panday natin.
Kuha-under na. Okay, ito mga sir, balik na natin lahat. Nalagyan na rin natin ng coolant. At ngayon ay, ayun, ma-under na nga. Hindi klaro yung kanyang sounds. Gawa kasi ng maulan. Pero uma-under na siya. Hindi gumagana natin speedometer. Ano, hindi gumagana speedometer. Baka hindi na ikabit yan. Mag-check engine. Pero ma-under na. Tingnan yung gulong. Kamay baka maipit kaya. Wow, smooth yung takbo niya. Tapos i-reset din natin to. Yan. Ang naging pagkakamali niya ay top dead. Hindi niya na-top dead ng maayos dahil ng bumabangga yung ano. Buti na nga lang at hindi niya napaandar, pero kung napaandar na yun, na kahit na isang tunugan man lang, baluktot yung balbula. Buti hindi nga umandar. At dinala sa atin dito. Kaya good yun. Yun lang ang naging pagkakamali niya. Kaya kung kayo mag-DIY, ayan, kung nanonood kayo ng video ko, wag nyong i-skip. Kailangan panoorin nyo. Saglit lang din naman yon. Kung panood nyo, at least kahit balik-balikan nyo lang kung saan yung part na nahihirapan kayo. Kasi napaka-importante yung bawat detalyadong gagawin nyo sa inyong motor. Yan, maandar na. Gumagana na? Baka putol yan. Tahimik yung makina. Kasi siya na kasi gumawa nito, nag-DIY siya na yung nag-overhaul nito sa motor niya. Kaya nga, dahil nga dun sa maling pag-timing, hindi niya napaandar. Okay, goods na to mga sir. Ayan, maandar na.